Asher's POV. Kamusta? Tanong ko kaagad pagpasok ko sa kwarto ni Michelle. Ngumiti agad siya sa akin pero ibang emosyon na nakikita ko sa mga mata niya. Guilt. Uy, okay ka lang? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Merong problema? May masakit ba sa'yo? Tell me. Nag-aalalang tanong ko habang nakaupo sa upuan sa tabi ng kama niya. Sa tingin ko ito lang ang magagawa ko para sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng sakit na naidulot ko sa kanya, deserve niya lahat ng pangangalaga at pagmamahal na kaya niyang hawakan. Si Michelle ay isang kamangha-manghang babae. Kung pwede lang mahulog ako sa kanya imbis na sa asawa ko. Asher, I have. Hindi pa natatapos ni Michelle ang sinasabi nito nang biglang bumukas ang pintot ng lingunin ko kung sinong pumasok ay bigla na lang akong napatayo nang makitang ama ni Paloma. Bakas ang galit sa mukha nito at nang makalapit ito sa akin ay agad kong naramdaman ang kamao nitong tumama sa mukha ko. Narinig ko pang sigaw ni Michelle dahil siguro sa gulat. Kahit ako'y nagulat sa nangyari, pero hindi ko tinangkang lumaban o umiwas na iamba na naman nito ang kamao para suntukin ako. This time, mas masakit yon dahil sa singsing na suot nito at pakiramdam ko'y umikot ang paningin ko sa nangyari. That's for my daughter. Panimula nito sa kainawakan ng kwelyo ng damit ko para hilahin pataas at saka ako muling sinuntok sa muka. Nalalasahan ko ng dugo na galing sa labi kong pumutok pero hindi ako nanlaban. I know he's doing this for his daughter. Wala naman itong alam sa nangyayari kaya siguro nasa side ito ng anak niya. Baka brainwash ng babaeng yun. Tsk! Para yun sa lahat ng sakit na ginawa mo at binigay mo sa kanya. Isa pang suntok. At para sa apo ko yun. Pinagkatiwalaan kita. I thought you're a great guy and you will take care of my daughter. Just what you promised pero nagkamali ako. Ikaw ay walang iba kundi isang pirasong dumi at isang walang kwentang lalaki. Hindi ka nababagay sa anak ko. Hindi niya deserve ang lahat ng sakit na pinaramdam at patuloy mong pinaparamdam. For what? Tell me. Sigaw nito at kitang-kita kong galit sa mukha nito. Gusto kong sumagot pero alam kong kabastusan ang gagawin ko at baka atakihin pa ito sa puso. I hate her daughter pero hindi ko idadamay ang ama nito. It's between me and Paloma. Dinuro ako ng ama ni Paloma bago nagpatuloy sa pagsasalita. Tandaan mo ito. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, pababagsakin at dudurugin kita. Hindi lang ikaw kundi pati ang pamilya mo. Banta nito at saka tumalikod kapag kawan ay tumigil na para bang may naalala at saka humarap sa akin na may ngisi sa mga labi pero napakatalim ng mata. Choice ang maging tanga, iho. At kung sakit lang yan, malala ka na. Minahal ka ng buo ng anak ko pero sakit ang ginanti mo? Huwag kang magtataka kung isang araw ay ikaw naman ang maghahabol at magmakaawang tanggapin ka muli pero sa panahong yun, pagod ng anak kong tanggapin at unawain ka. Pagod na siyang mahalin ka at sisiguraduhin kong papanoorin kong ikaw naman ang lumuluha sa sakit dahil sa pagsisisi at panghihinayang. Sumpa nito at saka tuluyang lumabas ng kwarto. Ilang minuto nang nakakaraan pero tulala pa rin ako at pakaramdam ko ay namilipit sa sakit ang puso ko sa isiping hindi na ako tatanggapin ni Paloma pero pilit kong inalis yun sa utak ko. Pakialam ko naman kung hindi na niya ako tanggapin. Pinaalis ko na siya sa buhay ko. Kailangan ko na rin siyang alisin sa puso ko at sistema. Napabaling ako kay Michelle nang marinig ko ang mga hikbi nito at nang makitang puno ng luha ang mga mata nito ay nag-alala ako sa kanya. Hey, what's wrong? May masakit ba sa'yo? Hang on, tatawag ako ng doktor. Nag-aalala akong sabi at saka nagmamadaling tumayo para sana lumabas at matawag ang doktor na tumitingin sa kanya na bigla nitong hawakan ang kamay ko para pigilan. Nang tingnan ko ulit si Michelle ay umiiling lang ito habang paulit-ulit na bumubulong ng sorry. Hey, it's okay. What's wrong? May nangyari ba? Alo ko dito habang hinihimas ang buhok nito. Asher, I'm sorry. I'm really sorry. I was so desperate na mahalin mo din ako. Na bumalik yung pagtingin mo sa akin na pati yung taong walang ginawa ko hindi ang mahalin ako at isipin ang kapakanan ko. Ay sinira ako. I'm really sorry. I'm sorry. Asher, hindi si Palomang nagtulak sa akin sa hagdan. It was me thinking that if I blame her, mapupunta na sa akin ang atensyon mo at mamahalin mo na ako ulit.
I provoke her, that's why nagalit siya at pinagsasampal din ako. But you know what's funny? Yun yung ako may kasalanan. Ako yung may mali. Ako yung kontrabida pero siya yung humihingi ng tawad. Siya yung umiiyak para patawarin ko. I'm such an evil for doing that to her. Wala siyang ginawa masama, Asher. Sa akin ka magalit. Sa akin ka magsalita ng masasakit na salita. Hindi niya kakayanin ng sakit. Oh God, she's fragile. Asher, she's fragile. Please take her back. Kahit hindi mo na ako patawarin basta alagaan mo lang si Paloma. Hindi niya kakayanin ng sakit. Ikakamatay niya yun. I'm sure of it. Humahagulhol nitong sabi habang ako'y natulala na lang. Pakaramdam ko'y bumalik lahat ng masasakit na salitang sinabi ko kay Paloma at ang sakit na bumalatay sa mukha nito. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko ngayon. Hindi ako makapaniwala na yung taong kinampihan ko'y niloko pala ako. Alam mo, sana nga ikaw na lang yung na-ospital eh. Oh, and by the way, kalimutan mo na yung sinabi kong mahal kita. Nagkamali ako. Hindi mo deserve ang mahalin. Please get out of my life. Ayoko na makita pang pagmumukha mo. Pakiramdam ko'y namilipit sa sakit ang puso ko habang bumabalik sa akin ang mga salitang yon. Habang nanatili namang umiiyak si Michelle habang nakatakip ang kamay sa mukha. Paano mo yung nagawa, Michelle? How could you? Naniwala ako sa'yo. Tinalikuran ko yung babaeng mahal ko. Pinagsalitaan ko siya ng masama dahil sa'yo. Nangihina akong sumbat. Pakiramdam ko'y tinakasan ako ng lakas sa mga inamin nito. Huwag kang magtataka kung isang araw ikaw naman ang maghahabol at magmamakaawang tanggapin ka muli pero sa panahon na yun. Pagod ng anak kong tanggapin at unawain ka. Pagod na siyang mahalin ka at sisiguraduhin kong papanoorin kung ikaw naman ang lumuha sa sakit dahil sa pagsisisi at panghihinayang. Paloma. Here. Binigay ito ng kaibigan ni Paloma na umalis ka sa kwarto ko. Hindi ko alam kung paano niya yun nakuha sa bahay mo pero sabi niya, ibigay ko yan sa'yo. Panoorin mong laman yan. Yan ang buong pangyayari sa bahay niyo. I'm sorry. Please take care of Paloma. Sabi nito habang inaabot ang isang USB drive. Nandun siguro footage na nangyari pero hindi ko yun kailangan. Ang kailangan ko yung babaeng pinagsalitaan ko ng masasakit na salita. Yung babae na kahit ilang beses kong sungitan at iwanan ay mananatili pa rin at nakangiti akong sasalubungin sa pagbalik ko. Yung babaeng nahulog ako sa araw ng kasal namin. Yung babaeng nagparamdam sa akin ng iba't ibang emosyon na kailanman na hindi ko naramdaman sa iba. Kailangan ko ang asawa ko. Tumayo ako takmang iiwan si Michelle upang puntahan si Paloma kahit hindi ko alam kung saan ako magsisimula pero muli itong nagsalita para pigilan ako. Paloma has a heart disease since she was a child. Hindi siya pwedeng ma-stress o umiyak dahil makakasama sa kanya yun at yun ang nakalimutan ko. Nakalimutan kong protektahan ang kaibigan ko. Nakalimutan kong pangako ko ng mga bata pa lang kami na akong poprotekta sa kanya. Pero binigo ko siya. Ngayon, sana'y alagaan mo siya. Ingatan mo siya dahil yun ang bagay na hindi ko nagawa. Ingatan mong best friend ko, Asher. Mahinahon nitong sabi, pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng luha nito. Bakas sa mukha nitong pagsuko. Hindi ko na siya sinagot at lumabas na lang at malalaking hakbang na naglakad papunta sa parking lot. Laman ang isip kong sinabi nito tungkol kay Paloma. Heart disease? May heart disease ang asawa ko at wala man lang akong kaalam-alam? Anong klaseng asawa ako at anong klaseng tao ako para saktan si Paloma? Naalala kong araw ng kasal namin kung kailan unang tumibok ang puso ko ng mabilis para sa babaeng yun. Naalala ko pa na halos manghina ang tuhod ko nang makita ko kung gaano siya kaganda ng araw na yun. I vow to love you as you love me through all hardship, darkness and pain to reach for joys, our hopes, and always be honesty and faith. I promise you my unconditional love, tenderness and undying devotion, to not ask you to be more than you are, and to love you for being you. I promise to prioritize your happiness before mine. I promise to you that whatever happens in the future, I'll be happy for you. She vowed, and I can see her tears from her eyes. Pakiramdam ko'y gusto ko ding umiyak pero pinigilan ko sarili. Hindi tama to. May iba akong mahal. May iba akong gustong iharap sa altar at nanonood siya ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nakakaramdam ng labis na kasiyahan ngayon. Dapat ay lungkot at galit ang nararamdaman ko dahil sa iba ako ikinasal.
Nang ako nang magsasalita ay pasimple akong humugot ng malalim na hininga at maingat yung pinakawalan. Pakiramdam ko'y may bumabara sa lalamunan ko. I vow to love you and cherish you. Pangako ko. Madami akong minemorize, madami akong sinearch sa Google na dapat ay ika-copy-paste ko na lang. Bala ko pang ang humindi oras na tanungin ako ng pari mamaya, pero sa mga oras na ito, gusto kong mangako sa kanya't sa harap ng Diyos. Gusto kong galing mismo sa puso kong sasabihin ko dahil for the first time in my life, natakot akong hindi ko yun matupad. Nang matapos ako magsalita ay napatingin ako kay Michelle na may ngiti sa labi pero mababanaag ang inggit sa magaganda nitong mata. Kaya ko pa bang panindigan to kung ang babaeng nasa harapan ko ay pinapabaliw ang sistema ko? Itinigil ko ang sasakyan sa gilid ng kalsada nang biglang lumabo ang paningin ko dahil sa mga luhang naiipon sa mata ko. Hinayaan kong sarili kong lumuha habang inaalalang mga araw na yon, ang araw ng kasal namin. Nagkamali ako. Hindi ko napanindigan ng pangako ko. Hindi ko natupad yung pinangako ko sa harap ng asawa ko at sa harap ng Diyos. Ang tanga ko dahil hindi ako nagtiwala sa asawa ko. Bumitaw ako habang nakakapit pa rin si Paloma. Kaya alam kong todo-todo sakit ang nararamdaman nito ngayon at kasalanan ko yun lahat. Huwag kang magtataka kung isang araw ay ikaw naman na maghahabol at magmamakaawang tanggapin ka muli pero sa panahon na yun, pagod ng anak kong tanggapin at unawain ka. Pagod na siyang mahalin at sisiguraduhin kong papanoorin kung ikaw naman ang lumuluha sa sakit dahil sa pagsisisi at panghihinayang. Please baby, don't give up on me. Umiiyak kong bulong habang nakapikit at dinadama ang sakit sa puso ko. Kasalanan ko to. Deserve ko to pero hindi ko pa rin napigilan ang takot na sumalakay sa sistema ko habang iniisip na sumuko na si Paloma sa akin at sumama na lang ito sa iba dahil pagod na itong mahalin ako. I have to take her back. Gamit ang likod ng palad ko'y pinunasan kong luha ko at sinimulang patakbuhin muli ang sasakyan papunta sana sa bahay. Umaasa kong umuwi doon si Paloma dahil sa totoo lang ay nanginginig ako sa takot sa isipin na iniwan na nga ako ng asawa ko tulad ng hiling ko dito. Hindi siya pwedeng sumuko sa akin. Hindi niya ako pwedeng iwan. Kung kinuha niyang mga bagay na sa kanya sa loob ng bahay, dapat ay kunin na din niya ako dahil sa kanya lang ako. Wala nang iba. Nang makarating sa bahay ay agad akong pumasok sa loob, pero wala akong nadatnan. Kahit nang pumunta ako sa kusina ay wala akong nakita at nang may ma-receive akong tawag at marinig ang sinabi nito, pakaramdam ko'y gumuho ang mundo ko. Ashers, it's Aldrin, Paloma's friend. Kung may paki ka pa sa kanya ay pumunta ka dito sa ospital ngayon din. Paloma is gone. Mahigpit ang hawak ko sa kamay ni Paloma habang nakaupo ako sa silya sa tabi ng higaan nito. Ayaw kong bitawan ng kamay niya dahil pakiramdam ko. Pakiramdam ko sa pagkakataon ito'y mawawala na siya sa akin ng tuluyan. Ayoko, hindi ako papayag. Halos mamatay ako sa kaba nang sabihin ng Aldrin na naalala kong siya pala yung nagbebenta ng ice cream malapit sa ospital na ito na wala na si Paloma. Paulit-ulit akong nagdadasal at nagmamakaawa na bigyan pa ako ng pagkakataon na makausap at mahalin ng buo ang asawa ko. Mukhang dininig ng Panginoon ang pakiusap ko dahil nang makarating ako sa ospital ay na-revive nila si Paloma matapos maging tuwid ang linya nito pero parang hindi ata kami tinitigilan ng problema. Ngayon na nakikinig ako sa usapan ni Aldrin at ang doktor ng asawa ko tungkol sa kondisyon niya. We really need to perform a heart transplant right away but because of her condition, I'm afraid we have no other choice but to choose between the mother and the baby. Hindi kakayanin ng batang mga gagawin namin sa operation at hindi naman kakayanin ng pasyente kung hindi mapapalitan ang puso nito. Choose wisely. I'll be back in an hour for your decision. Walang emosyon itong balita at para bang wala itong pakialam sa nararamdaman namin dahil sanay nito pero ako, hindi ata ako masasanay. Ayoko masanay. My wife is bearing our child and I have to choose between them. Ano nga bang mas matimbang sa akin? Pagmamahal bilang asawa o pagmamahal bilang isang ama? I'm choosing my wife and my child. I'm not losing any of them. Walang emosyon kong sagot sa isipan ko. Gusto ko pang makita ang paglaki ng anak ko kasamang asawa ko. Gusto ko makita ang lumaki ang tiyan ni Paloma.
Gusto kong maranasan na gisingin sa gabi ng asawa ko dahil may gusto itong kainin. Gusto kong makasamang mag-ina ko. Man, look, if you lose the child, you can always make another one with her. But if you lose Paloma, hindi ko na pinatapos pang sinasabi ng lalaking ito. Tinignan ko lang ito ng masama bago magsalita. I said, I'm choosing the both of them. Paninindigan ko. Agad naman itong umiling na nagpakunot ng noo ko. Ano bang problema nito? Nais ko mang magselo sa lalaking ito'y hindi ko magawa dahil hindi gawain ng isang lalaki na may gusto sa babae ang ginagawa nito. Nang makita ko ito kanina parang gusto kong suntukin ang lalaki. Pero nang maalala na siyang kasama ng asawa ko noong mga panahon na wala ito sa tabi ko ay pinipigilan kong sarili ko. May utang na loob pa rin ako sa isang ito dahil sa pag-aalaga kay Paloma ng 1 buwan. Noong 1 buwan na halos mabaliw ako dahil sa paninisi sa sarili ko. Dahil sa nakita nito at hindi ko kaagad ito sinundan. Noong 1 buwan na nandito pala ito at mag-isang nilalabanan, ang sakit habang ako'y pinapatay ang sarili sa alak dahil sa pagkami sa asawa ko at pagsisisi sa nangyari. Kung hindi ka mamimili, pareho silang mawawala sa'yo. Huli nitong sinabi bago lumabas ng kwarto habang ako'y nakatulala lang sa hangin. Mawawala silang pareho sa akin. Bakit kailangan kong mamili? Hindi ba pwedeng ako na lang ang pumalit sa pwesto nila? Handa akong lumuhod kahit kanino para lang mabuhay ang mag-ina ko. Kahit kanino pa yan. Kahit sa demonyo isusugal kong kaluluwa ko para sa kaligtasan nila. I love you, baby. Bulong ko kay Paloma at saka ito masuyong hinalikan sa noo bago bumaba ang tingin ko sa tiyan nito at sa isipan na nandun ang munti naming anghel ay hindi ko na napigilang mapangiti. Nanditong bunga ng pagmamahalan namin sa tiyan ng babaeng mahal ko. Sa tiyan ng asawa ko. I love you too, baby. I'm not losing you or your mother. I will fight for the both of you. I love you. I love you. Bulong ko sa tiyan ni Paloma at saka ito hinalikan. May maliit na itong umbok na mas lalo nagpasaya sa akin. Ilang buwan na lang. Halos 8 buwan na lang ay ilalabas na si baby at sa panahon na yun mamumuhay kami ng masaya. Naniniwala kong malalampasan namin ang pagsubok na ito. Hindi na ako aalis pa. Pangako. Stay away for me, please. Mabilis akong napaangat ng tingin nang marinig ang mihinang boses na yun na bakas ang panghihina at parang biglang nagliwanag ang paligid nang makitang nakabukas ang mata ni Paloma habang nakatingin sa akin. Baby, you're awake. You're safe. Oh God! Masaya kong sigaw at saka pinindot ang buton. Malapit sa kama nito para ipaalam sa mga doktor na kailangan na nilang pumunta sa kwartong ito. Gising ng asawa ko, gising ng baby ko. Magiging maayos na lahat, magiging maayos na. Aayusin namin na lahat. Hey, alam mo bang pinag-alala mo ako? Anong nararamdaman mo? May gusto ka bang kainin? Water. How about water? Tell me. Sunod-sunod kong tanong dito, ngunit nakatitig lamang ito sa akin kapag kuwan ay tipid na ngumiti bago umiling. I just want you to stay away from me. Please. Mahina nitong pakiusap at pakiramdam ko ay nadurog ang puso ko sa sinabi nito. Lumayo? I tried. God knows how many times I tried to stay away from her. But every time I try, I always ended up going back to her. Naalala ko ng 1 buwan ko siyang hindi nakita. I was a mess. I can't eat dahil hindi na ako sanay na hindi siya kasabay kumain. I can take a bath because I always remember na si Paloma ang nag-aayos ng susuotin ko. I can't work dahil si Paloma lang ang laman ng isip ko. I was slowly losing myself when I saw her standing outside our doorway. Parang bigla akong nakompleto muli nang makita ko magandang mukha ng asawa ko. Sa sobrang pagkamiss ko sa kanya napaamin pa ako ng wala sa oras but I hurted her. I'm sorry, baby. Parang kusang lumabas sa mga salitang yun sa bibig ko na mukhang ikinagulat ni Paloma. Why are you saying sorry? Masuyo nitong tanong at para bang hindi nito nagustuhan ang paghingi ko ng tawad. I'm sorry because I hurted you. Paglilinaw ko pero marahan lang itong umiling habang may maliit pa ring ngiti sa labi. You don't have to say sorry. Siguro mas mahal mo lang talaga si Michelle kaya hindi mo ko kayang manatili sa tabi mo. That's okay, I understand. Mahina nitong sagot. Hindi ko halos marinig pero masakit pa rin ang puso ko. Nagdududa siya sa pagmamahal ko sa kanya. Baby, I don't love her. I'm sorry sa mga sinabi ko nung huli tayo nag-usap.
I take it back. I love you. You're the only one I love. Please give me another chance. Pagsusumamo ko dito at saka hinawakan ng kamay nito at halos maiyak ako ng agawin nitong kamay niya pabalik. Asher, ayos lang ang unang pagkakamali kasi matututo ka doon. Pero ang pangalawang pagkakamali sa parehong rason. Katangahan na yun. Pwede kang mamili kung anong gagawin mo dahil naranasan na yun at pinipili kong huwag ka nang mahalin. Pinipili kong huwag na magkamali, Asher. I can't afford to lose myself again because there's an innocent child in my womb. Umaasang batang ito sa akin at hindi ko siya kayang biguin. Kaya patawad. Sinubukan ko, Asher. Sinubukan ko pero pagod na ako. I have to stop loving you. You're tired of loving me? Tanong ko dito at para akong nabibilaukan sa sarili kong salita. Naramdaman kong pagtulo ng luha ko dahil sa sinabi nito. Wala pa sa kalahati ang sinabi nito na masakit na salita kaysa sa akin pero pakiramdam ko ay gusto ko nang umupo sa isang gilid at tahimik na umiyak. Paano pa kaya kung yung mga sinabi ko ang sinabi din niya sa akin? Baka tuluyan na ako mabaliw. Please, give me another chance. Let me prove myself for once again. Please fight for us. Pagmamakaawa ko dito sa kalumuhod. Never in my life did I beg but for her. Handa ako lumuhod. Handa akong halikan ng lupang tinatapakan niya. For my Paloma. Umiling naman ito habang patuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata. Umiyak na naman ito dahil sa akin. Fight for us, Asher. Kaya ko magtiis. Kaya ko ipanalong lahat ng laban para sa'yo pero alam mo kung anong hindi ko kaya? Yun ay ang sabihin mong mahal mo ko pero umalis ka para bantayan ng ibang babae. Iniwan mo kong sirang-sira. Matapang ako pero ubos na ako. Ayoko na. Hindi ka sibuyas pero lagi mo akong pinapaiyak. Ayoko na, Asher. Kaya nagdesisyon na ako para sa anak ko at para sa sarili ko. Ayoko nang mahalin ka pa, Asher David Montelibano. Ang sakit. Durog na ako. Ang sakit-sakit na. Paloma, I am not perfect. I am a jerk for hurting you like that but I'm trying my best to correct my mistakes. Pakiusap, huwag ka sumuko sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Mamamatay ako nang wala ka sa buhay ko. Mamamatay ako, Paloma. Pagmamakaawa ko, hinayaan kong tumulong mga luha ko. Para sa akin hindi ka baklaan ng magpakita ng emosyon lalo na sa harap ng taong mahal mo. Bakit ba kailangang mangyari to? I love Paloma. Walang duda pero bakit kailangan naming maranasan ng ganitong sakit? Hindi niya deserve ito. Dapat puro saya lang ang nararamdaman ni Paloma dahil yun ang nararapat sa kanya. Parang awa mo na din, Asher. Umalis ka na lang. Umalis ka na lang sa buhay ko. Humahagulhol nitong sabi at pakiramdam ko'y dinidikdik ang puso kong durog na sa sakit. Ayaw niya sa akin. At wala akong ibang masisisi kung hindi ako dahil kasalanan ko. Ang sabi ko, hindi ko papatayin ang baby ko! Histeryang sigaw ni Paloma nang dumating ang ama nito at sinabi dito ang balita ng doktor tungkol sa pagbubuntis niya. Hindi ako nakisabat dahil maging ako'y ayaw kong mawala ang bata. Pero may posibilidad na si Paloma naman ang mawala sa akin kapag nagkataon. Mas hindi ko siguro kakayanin na mawala ang babaeng ito sa akin. Hindi pa ako nakakabawi. Kailangan kong bumawi pero paano ko gagawin yon kung galit ito sa akin? I never seen her so mad pero hindi ko naman siya masisisi. I was an asshole to her. A jerk. Naalala ko pa kung paano siya umiyak nang sabihin niya sa akin kung gaano niya ako pinagsisisihan na minahal niya ako. Hindi ko na kayang makita siyang ganun. Niisipin ang itsura niya noon ay hindi ko magawa dahil parang dinidikdik sa sakit ang puso ko. And it's all my fault. Baby, you're not going to kill your child. You're just going to save yourself. Tingin mo ba makakaligtas ang bata kung patay ka na? No. Hindi aabot dahil sa bawat araw ay palala na palala ang lagay mo. You can always make another one and I'm sure ganun din ang gusto ng apo ko kung alam niya lang ang nangyayari. Pagpapakalma ng ama nito. Hindi ko mapigilan na pasimpleng mapakuyom ang kamay dahil may punto ito and I'm having doubts right now about keeping the baby. I can always make another one? Are you out of your mind? Anong tingin mo sa anak ko, Dad?
Laruan na pwedeng mawala o masira kasi pwede pa naman akong bumili ng bago? No, buhay ng anak kong pinag-uusapan dito, Dad. At kung ginagawa mo lahat para mabuhay ako, dahil anak mo ko pues, ganun din ako sa anak ko. Gagawin ko lahat para lang sa anak ko, para lang mabuhay siya at masilayan niyang mundo. Hindi ko hahayaan na patayin mong baby ko kung gumawa ka ng labag sa kagustuhan ko. I swear maghihigante ako at hindi ako titigil hanggat hindi ko nasisira ang bawat isa sa inyo. Huwag mo ako subukan, Dad. Alam mo pwede ako maging masamang aso kung gugustuhin ko. Sigaw nito habang walang emosyon ng mukha pero patuloy yung pag-agos ng luha at sa mga sinabi nito ay hindi ko mapigilan ng maiyak. Kaya naman tumingin ako sa kisame para hindi tuluyang tumulong luha ko. My baby is so brave. I know she will be a great mother to our child. Hindi ko naman napigilan na magsisi. Kung sana'y maaga ko lang nalaman ang kondisyon ni Paloma, ay hindi sana kami hahantong sa ganitong sitwasyon kung saan kailangan pang mamili, kung sinong ililigtas, kung naging mabuting asawa lang ako at mas iniintindi ang asawa ko kaysa sa lintik na kaguluhan ng puso ko. Sana masaya kami ngayon. If that's what you want, fine. Pero sana intindihin mo ko. Intindihin mo sana na isa akong ama na mahal ang anak niya. Yung anak niya na minahal niya mula nang isilang siya sa mundong ito. Yung anak niya na ayaw niyang nadadapuan ng lamok. Yung anak niya na pasaway at ginagamit ang panglalambing nito para hindi ako magalit. Yung anak niya naghihirap ngayon. Gusto ko lang namang makakabuti sa'yo dahil mahal na mahal kita, anak. Tandaan mo na walang magulang ang gusto maglibing sa anak nila. Sabi ng ama ni Paloma habang patuloy ang pagluha at basag ang boses bago tuluyang lumabas sa kwarto. Naiwan naman si Palomang tahimik na lumuluha kaya dahan-dahan ako lumapit sa kama nito at sakay hinawakan ng ulo nito para masuyong iyakap sa dibdib ko. Laking pasalamat ko nang hindi ito umangal pero patuloy lang ang pagbuhos ng luha kaya hinayaan ko na lamang ito at hinalikan ko na lamang ang kanyang ulo. Sana sapat na ito para ipadama sa kanya nandito lang ako. Ang asawa niya na mahal siya. Gusto ko lang naman mabuhay ang anak ko. Ang anak natin. Gusto ko lang naman makakabuti sa anak natin, Asher. Hindi ba pwede yun? Hindi ba pwedeng anak ko muna bago ako? Wala pang kamuwang-muwang ang bata pero gusto na nito patayin. Bulong nito habang patuloy ang pag-iyak kaya napapikit na lang ako dahil damang-dama ko ang pait sa boses nito. Somehow, naiintindihan kong daddy ni Paloma but at the same time ay naiintindihan ko din siya. Gusto lang nilang pareho na protektahan ng mga anak nila at alam kong pareho din silang nahihirapan. I'm just here, baby. I'm just here, baby. Bulong ko dito. Hindi ko hayaan na mag-isa na naman ito. Tama na yung mga panahong wala ako sa tabi nito. Tama na yung mga pasakit na naibigay ko sa kanya. Sa pagkakataong ito, si Paloma at ang anak naman namin ang priority ko. Wala nang iba. Itaga pa yan sa tiyan ni Magellan. Paloma's POV. Nakatitig lang ako sa mukha ni Asher habang mahimbing itong natutulog. Hindi talaga mapagkakaila na mas gumagawa po ito sa bawat araw habang ako'y patuloy na nangihina. Sabi nila ay malaki daw ibinagsak ng katawan ko. Lalo pat, hindi na ako umiinom ng gamot. Hindi talaga ako napapayag ni Dad na alisin ang anak ko sa sinapupunan ko. Siguradang magkakaroon ng gulo kapag pinilit pa nilang gusto nila kaya naman hinayaan na nila ako which is pinagpapasalamat ko naman ng sobra. Sa ilang linggong pananatili sa ospital at pagtigil sa pag-inom ng gamot, madami ang nangyayari sa katawan ko at isa na doon ang madalas na pagsikip ng dibdib ko, dahilan para mahirapan akong huminga at ang pagsuka ko minsan ng dugo. At sa bawat sakit na nararamdaman ko sa katawan ko ay hindi umaalis si Asher sa tabi ko. Kahit patuloy ko siyang tinutulak palayo ay nananatili siya. Ilang beses ko siyang nasigawan tuwing nahuhuli niya akong nagsusuka. Ayaw ko kasing makita niya akong ganun kahina. Ayaw kong isipin niya na kailangan ko siya kahit ang totoo ay gusto kong kumapit sa kanya dahil hinang-hina ng loob ko pero siya at ang anak namin ang inaalala ko. Ang totoo hindi naman ako galit. Siguro'y disappointed lang, hindi sa kanya ko hindi sa sarili ko. Disappointed ako na sa haba ng panahon na tinago kong kalagayan ko ay ngayon pa malalaman ni Asher kung kailan malala na ako. Pero kahit ganun ay susubukan ko pa ring lumaban.
ang anak namin. Siyang magiging una't huling regalo ko kay Asher. Naalala ko, tuwing gabi tiniisip ni Asher na nagpapahinga na ako, naririnig ko siyang kinakausap ang anak namin. Keep holding, kiddo. We will get through this. Me and your mom loves you so much. Please come her safe, okay? Don't make us worried. Kapag galit pa rin sa akin ang mama mo, paglumbas ka, sabay nating siyang paaamuin. Totoo talagang sinabi nila na wag mong gagalitin ng taong mabait. Tss, I'm telling you, ibang magalit ang mama mo. Kaya ikaw, alam ko na lalaki ka, kaya naman kapag nagmahal ka ng babae, ibigay mo lahat ng makakaya mo. Okay? I can't wait to see you, kiddo. Napailing na lang ako. Naalala ko na pilit kong pinipigilan ang sarili ko na wag sumabat sa banding nila ng anak namin. Hindi naman kasi tamang sinabi na damuho na to. Kapag nagmahal ka, hindi mo dapat ibigay ang lahat. Magtira ka dapat para sa sarili mo. Masuyo kong hinaplos ang buhok ni Asher na hanggang ngayon ay mahimbing pa rin natutulog. Wala itong pahinga simula kagabi dahil nagsuka na naman ako. Binantayan niya ako hanggang sa magising ako at saka lang siya nakatulog. I can see that he's trying his best para magkaayos kami. I can feel him pero ayoko nang sumugal ulit. Ayoko nang sumugal sa isang laro na alam kong ako lang din ang matatalo dahil oras na mangyari ulit sa akin ang nangyari noon madudurog ako. Mawawasak ako ng tuluyan at hindi pwedeng mangyari yon. Hindi ako makakapayag lalo pat may inosenteng buhay na kumakapit sa akin. Kailangan kong maging malakas hindi para sa sarili ko, kung hindi para sa anak ko. Anak ko muna bago ako. I'm sorry, Asher. Mahina kong bulong habang masuyo kong hinaplos ang buhok nito. I'm sorry, I can't lose myself again. I can't lose myself now that I have a child. Now that we have a child, I can't lose myself while loving you. Kailangan kong pahalagahan ang sarili ko. Mahal kita pero hindi sapat yun para manatili ako sa tabi mo. Mahina kong bulong. Iniingatan na wag siyang magising. Kailangan niya ng pahinga. Huminga ako ng malalim kapag kuha na hinawakan ng tiyan ko na may maliit na umbok. Baby, daddy is trying. Bulong ko pero matapos kong sabihin yun ay parang biglang bumaliktad ang sikmura ko. Kahit wala naman akong kinain kaya kahit nang hina ay pinilit kong abutin ng palangganang nasa ilalim ng kama ko't saka nagsuka na nagsuka. Dahilan para magising si Asher. Naramdaman ko na lang na tinipon itong mga buhok ko sa isa nitong kamay para hindi malagyan ng suka at saka nito hinagod ng likod ko. Hey baby, shh. Let it out, that's it. Bulong nito habang patuloy ang paghagod sa likod ko habang ako ay hinang-hinana. Pero hindi pa rin mawala ang mga sinusuka ko. Ito ang dahilan kaya mas lalo akong nanghihina. Minsan ay ayoko nang kumain dahil isusuka ko din naman at napakasakit sa lalamunan nun. Hindi ko na malay na tumutulo na palang luha ko. Habang sumusukat nang mailabas ko na lahat ay naramdaman kong pagpunas ni Asher ng tissue sa bibig ko. Bago ako masuyong niyakap habang patuloy ang pag-iyak ko dahil nagsisimula na namang sumakit ang ulo ko. Pakiramdam ko, nasa impyerno ako dahil dito pero mas gugustuhin kong pagdaanan ang mga ito kung kapalit naman ito'y kaligtasan ng anak ko. I'm here baby. You did a great job. Shh. Pagkukonsola nito sa akin habang panay ang hagod sa likod ko. For some reason, gumaan ang pakiramdam ko. Usually, nanaisin ko na mapag-isa pero ngayon, ay mas gusto kong manatili sa mga braso ni Asher. I feel like I belong here in his arms. Ano kayang mangyayari ngayong nanganganib si Paloma at anak nila ni Asher na nasa sinapupunan niya? Sino kayang maliligtas sa dalawa? Tuluyan na kayang susuko si Paloma kay Asher? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.